Dito na tayo, magpo-food trip na tayo. Nandito tayo sa may unlimited Toslo Buwa. Ayan. And then, Anli Pure Utok and Anli Lamas. Hindi, utok. Ano? Utak. Utak? Ano? Ano ba yun? Ano? Ricados. Ricados. O, magluluto na tayo, guys. Ano to, te? Utak ng baboy. Ito na yung utak ng baboy, guys. So, ayan. So, lagay lang natin. Ako, hindi ako marunong. Paano ba ito? Mix. Mekos. Ano po ito? Kabaw po ito. Ganito karami? Ay, ano karami? Ano pangalan mo, te? Ano? Rolly sa gabi. Gabi na. Ano pangalan mo na kapag gabi? Riley! Gabi na kasi. Hello mga goers all over the world! Mahulaan nyo ba kung nasaan tayo? Charot! Of course, alam na alam nyo na yan. Nandito tayo sa the longest sea crossing bridge in the Philippines na matatagpuan dito sa may Cebu City. So ngayon, dito sa episode natin, ipapasyal namin kayo paano kung limited lang yung time ninyo dito sa may Cebu City. At para siksik ang episode natin for today, bibigyan din namin kayo ng idea kung saan kayo pwede mag-stay worth 1,300 pesos. Pero sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung gagamit naman po kayo ng Klook, here's our promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. So guys, ito na yung ating hotel na nabook lang namin ng 1,300 pesos via Klook. So pasok na tayo. Ito ang South Pole Hotel Central. Ayan, or South Pole Central Hotel. So ito yung kanilang pinaka-lobby and waiting area. Ayan sa Enzo, nag-check-in na siya. Say hi to the vlog! Hi guys, sobrang init grabe. Later on, syempre, magro-room tour tayo. And ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng room natin worth 1,300 pesos. Bayak po! Guys, kung magtatagal kayo rito ng 3 nights, ito, meron silang promo. 999 during weekdays. And then, kapag ka naman, weekends, 3,699. Meron na yan lahat na breakfast. Ayan, alam nyo na, kayo na bahalang mamili. Pero kung magkukulok kayo, meron kayong promo code. Gamitin nyo lang yung promo code namin. Go with Mel para magkaroon kayo ng up to 5% discount sa lahat ng hotels and attraction all over the world. Pero kung gusto nyo makatipid at 3 nights kayo, pwede kayong mag-book direct sa kanila. So, kayo na ang bahala. Ay, so, kaya na tayo sa room natin. Ano room tayo? Third floor. Top. Top mo daw, best! Dito po, ayan, press 3. So, Enzo, parang first time na naman. Ano tayo? Floor? Third floor. Third floor. Room 318. Yes, and meron nga palang deposit na 1,000 pesos. So, ito na kagad. Diretso room tour na kaagad tayo. Wala na tayong patumpik-tumpik pa. Diba? On the spot nyo talaga nakikita. Kaya, makikita nyo talaga sa itsura namin kung okay yung room or hindi. Ay, ayan. And naligaw kami. 318. Ito na kagad pala tayo. 318. Here's our room. Pasok, guys! So, ito na kagad yung room natin. Wala nang pa-surprise. For sure, by this time, nakikita nyo na kaagad. Masarap natin ito para maganda yung lighting natin. Ay! Diyos ko, walid din pala tayong view. Walang view na ganap. Ang view natin ay yung pinaka-inner building. Inner building! So tara, mag-room tour na kaagad tayo. Sisimulan na natin ang ating mini room tour. Mini talaga, no? So ito, meron naman tayo ditong 2 beds. Ito, 1 single bed. Dito mamaya si Enzo. And then, ito naman, isang queen bed. Ayan, di ba? So, pakiramdam ko, ayun naman ako sa pakiramdam ko, lagi na lang ganun. Pwede dito 3, pero mag-add na lang siguro. In fairness, malambot naman yung kama. Komportable naman siya. And then, ito yung pillows, of course. And then, dito na tayo sa kabila. So, dito naman, nandito yung cabinet. And then, nandito yung lagyan ng mga baggage. Meron din naman dito mirror for your OOTD. And then, may 2 bottled waters here. Siyempre, may AC dito. Pero yung AC, ano, naririnig nyo ba? Tatahimik ako, ha? O, diba? Medyo may ingay. May TV. Nasabi na ba may TV? Ulit-ulit daw ako. And then, pasok na tayo dito sa ating toilet. Super simple. Ayan. So, meron din ditong mirror.
And then, meron naman ditong toiletries, kahit papaano. And then, may hot and cold shower. May bidet. Malinis naman. Ako na nga maglalatag nito. Saan ba ito nilalagay? Sa loob, sa labas? Dito lang sa labas. And then, sorry, yung bintana, ginanto na lang namin para lang, makita yung, ano ba tawag doon? Mas maganda yung lighting natin. Kaya pag nagtatanong, uy, ano ba yung skincare mo? Bakit parang ang kinis? Nadadaan lang po yan sa lighting. Hanap lang kayo ng lighting. Araw, magandang ilaw, tapos picture kayo. Ganun lang yun. So, ayan na siya, guys! Guys, ito na yung room natin na worth 1,300 pesos. So, sa amin, yung itsura ng room, yung laki ng room, yung kama, yung toilet, sa amin, okay na yun, ha? In fairness. Pero ayan, sinadya namin na hindi mag-microphone para just in case, naririnig ninyo yung tunog ng aircon para kung magaan kayo matulog, eh di alam nyo kung makakatulog kayo rito or hindi, or kung pwede kayo magpa-transfer. So sa amin naman hindi masyadong issue yan, kaya deadma lang. So yeah, so super lapit lang nito sa may South Bus Terminal, kaya dito kami nag-stay. And then sa may Colon area, kapag sa may Colon area, meron daw night market, tapos nandun yung Fort Santiago, malapit lang din sa may Magellan's Cross. Alam niyo naman kami, bet-a-bet namin naglalakad, so lakad-lakad lang tayo. And syempre, hindi namin kayo bibitirin, guys. Lalabas agad tayo para kahit papaano, maipasyal namin kaagad kayo dito sa may Cebu City. So guys, pasok na tayo. Nandito na tayo sa may Basilica de Santo Niño. Siyempre, ito yung unahin natin. Say a little prayer, di ba? So, kahit saan tayo pumupunta na provinces. And then, merong parang sacred na simbahan, dumadaan talaga tayo. Guys, nandito na tayo sa may Basilica de Santo Niño. And ang daming tao. And then, mararamdaman nyo talaga yung pagiging sacred ng lugar. Tapos, ito, may mga ganito. Yung makikita nyo na parang mga naka-yellow and red na palda. Parang ano sila, lalapit sila sa'yo, tapos ipagpipray nila kayo. Parang gano'n. Kung meron kayong intentions whatsoever, pwede kayo magpa-pray sa kanila. Tapos meron sila hawak na kandila. Pasok tayo sa may loob, syempre. Gaya nga nasabi namin, say a little prayer. So guys, ito yung pila para doon sa may Santo Niño. Pero bago tayo dyan pumila, bigla namin itong nakita. Ito, first time ko itong nakita. Pangalawa, pangatlong beses na namin dito. Hinto muna tayo dito, guys. Sige yan naman, ang ganda. Oh, ang ganda dito, guys. Oh. Meron pa ritong fountain. Ganda niya. Picture perfect. Tapos kanina may sinasabi sa Enzo, ano to? Parang ano? Yung kamukha sa may Nepal, yung Garden of Dreams. O hindi, yung sinabi mo, plastic siya. Sabi mo, ito yung parang yung parang ginagamit sa mga horror movie. Yung parang ginagamit sa mga horror movie, di ba yung mga... Konbento. Yung kumbento, yung mga yung mga, tawag doon, madre. Oo, tapos yung may mga bata, parang ganun. Which is true naman, parang ganun yung itsura niya. Ayun siya, oh. Ganda, diba? Kasi ano na talaga siya, parang yung lumang-luma na nga siya. Kaya ganun yung itsura niya. Nakalabas na tayo. So, ganun pala yun, no? Yung kapag dumadaan sila doon, yung parang nagtatas na ng kamay, parang yung yata yung way nila ng parang paggalang o respeto. Kasi nagtatas na ganun ng kamay. And of course, after na nating manalangin, eto na yun, mamamasyal na tayo syempre. So nandito tayo sa may Magellan's Cross. So hindi kayo nakarating ng Cebu kapag wala kayong picture dito. Di ba may mga ganon? Lagi namin sa inyo sinasabi kung ano yung mga pinakasikat na landmark ng lugar na yun. Dapat mapuntahan nyo yun para alam na nakarating talaga kayo doon. Another souvenir items. So dito sa may kami ginamili na tayo. So dito bilhin tayo kasi mas mura dito. Dito 6,100. Sa kami ginakabili tayo 4 yung 100. So tara, bili na tayo guys. Pili lang tayo. So guys, ang ganda oh. Syempre ito yung kunin natin kasi 'di ba? Kilala sila for Santo Niño.
So, ang kaibahan niya pala, hindi siya totoong ano, yung parang mga ay! Nakita nyo talaga, kung hindi ako lampa, napaka-clumsy ko. Ayan o, as in magnet na magnet talaga yung pandikit niya. Hindi katulad na iba yung flat, so yung pala yung pagkakaiba niya, kaya mas mura siya ng kaunti. Pero nakuyutan kasi ko dito, kay Santo Niño. Cute, o diba? Kaya lang ayan nga, yung magnet niya ganito siya. As in, bilog na magnet talaga siya. Diba? So, pwede na rin. So guys, now naman pupunta na tayo sa may Port San Pedro. Pero ang linaw ng mata ni Enzo, Yes. nakita niya yung Cebu Cordoba Link na also known na longest sea crossing bridge dito sa Philippines. Yes. Na proud ang mga Cebuano. Yes, so ipapakita namin sa inyo para lang masulyapan lang natin. So guys, ayun na nga, nandito na nga tayo sa may Cebu Cordoba Link, the longest sea crossing bridge in the Philippines, na dito matatagpuan sa Cebu City. Ganda. Grabe, ang haba niya talaga guys. At nakikita nyo ba, pa sunset na. Guys, nakikita nyo ba yan? Grabe oh. Ang laki ditong barkong to. Tapos, ayan, dadaan siya dyan mismo sa may bridge. Diba? So, ito, meron to kahit papaanong Hong Kong vibe. Ayan ang vibe dito, guys. Diba? Nagsasunset tayo dito. Grabe. Sa tagal ko nang pumupunta ng Cebu, ngayon ko lang to na-experience. Pwede pala yung ganito, no? Grabe. Ayun nga, ano kayong vibe niya? Parang ano, Victoria Harbor sa may Hong Kong. O, diba? Oo, Hong Kong. Ang kaibahan lang kasi doon sa may Victoria Harbor, kumbaga mataas kasi tayo, tapos mababa yung harbor. So, kitang-kita nyo siya. Ito kasi parang ka-eye level nyo siya. Pero guys, nakikita nyo ba yung sunset? For sure, ayan o, nagre-reflect sa amin. May Ayan, kulay oh. yung tinaasin niya guys, nakikita niyo sa screen niyo, may kulay yung Yes, langit. ganda. Tapos ayun yung mga locals nandito lang talaga nakatambay. Ganda, guys, grabe. Now guys, papunta na tayo sa may Fort San Pedro. Ayun guys, so sarap tumambay dito. Even yung mga students dito sila nagtatambay. Tapos nagigitara, ganyan. So ang saya lang ng vibe. Sabi ko nga kay Enzo kanina, parang dito sa may Cebu City, kaya kong tumira. Oo, ganun talaga siya. Kasi meron pa rin naman siyang probinsya vibe. But alam mo na nasa city ka talaga. So ayun, yung hindi masyadong mabagal yung oras, hindi rin naman masyadong mabilis. So kumbaga balance na balance. So guys, nandito na tayo sa may Fort San Pedro. But unfortunately, closed siya. Hanggang 5 PM lang siya. So sayang, dyan pa naman sa may loob niyan, makikita nyo yung mga, merong mga tangke, ganyan. So, iba't ibang klaseng history ng mga nakaraang digmaan or gyera. Sayang, hindi natin maipapakita sa Guys, inyo. sa mga gusto nga palang pumunta din dito sa may Fort San Pedro, yung opening hours niya ay 8 AM to 5 PM. Actually, gustong-gusto talaga sana namin ni Mel makapasok dito sa loob. Kaso nga lang, napasarap kami doon sa may bay. Kaya naabot kami ng pagkasarado nitong fort. Yes, palakpakan natin si Enzo. Nagbablog na si Enzo. Wag natin siya i-pressure, guys. Matututo din yan. Camera shy lang siya. Pero sa totoong buhay, siya talaga yung madaldal. Oo. Yung ano, yung ang dami-dami kong gusto sabihin. Pero pag meron ng camera, nauutal na ako. Oo, baliktad naman kami. Ako naman, sa may camera, kaya kong kayong kausapin. Pero kapag sa may personal na, ako naman yung medyo mahiyain. So, wag nyo akong binabash na akala nyo, ine-edit out ko yung mga sinasabi ni Enzo. Kasi wala talaga siyang nasasabi. Kaya ako siya yung pagsasalita ko, baka wala kaming vlog na magawa. Oo, gusto ko nga siya na lang mag-vlog para na-enjoy ko naman yung pamamasyal. Tapos ako lang yung kakain eh. So, hayaan natin, matututo din to sa mga fans na yun. So, kumain ka na sa mga fans mo. Hi guys! I love you all! So, ayan. So, ngayon naman, siguro mag-food trip na lang tayo. Parang dun sa may malapit sa accommodation namin, meron doong parang night market na parang food park, parang ganun, parang food trip tayo. So ganun na lang para hindi na tayo masyadong lumakad. So yeah, so kayo, kung pupunta kayo dito sa Cebu at meron lang kayong isang araw or kalahating araw, so unahin nyo to, napasarap talaga kasi kami doon. Grabe kasi, although nakapunta naman na kami dito, kaya okay na lang din. Doon kasi nagulat ako na ganun na pala itsura doon. Never pa namin siya na-experience. Ayun nga, iba talaga yung vibe niya, in fairness. The fact na ano namin siya, tawag nito, na-compare namin siya doon sa may Victoria
Manila Harbor. So parang medyo meron kaming ganong naramdaman. At saka iba rin kasi yung ano no, yung vibe na nagagawa nung sunset, tas ano siya, bigla siyang tatama sa ano sa dagat. Mas nagiging iba yung ambience niya. Yes. Vlogger na vlogger. Oo, at saka hindi pa yun. Yung ano kasi, yun, marami ng, hindi naman sila tuloy sa mga locals, pero yung alam mong safe ka, di ba? Kasi, nakakatakot kasi sa atin, ayan na, huwag kayong magagalit sa amin pagka ganito. Yung ano, hindi ba, yung mga pier kasi sa atin, doon sa may Manila, nakatambay, yung mga news snatcher, yung mga nagro-rugby. So, gano'n. So, hindi mo mafe-feel na safe. Kasi naman magsa-sunset doon sa ganong lugar. So, dito, mararamdaman mo na safe ka. So, kaya lang, syempre, doon sa Hong Kong kasi, iba yung vibe kasi ang daming turista, iba't ibang lahi. So, gano'n talaga siya. Tapos, super linis. Nandito na tayo sa my food court, night market. So, ayan siya. Meron na siyang food court and then, meron pa siyang night market. Kaya katulad niya, no? Meron ditong bilihan ng mga sapatos. Ayan. And then dito, meron ditong mga parang ukay-ukay. Ayan siya. And here, ayan, no? Mga medyas, mga accessories. Pero hindi yan ang pinunta natin dito. Ang pinunta natin dito, eto talaga. Yung mga food. Like this one, oh. Meron dito mga fruits. Parang tamis nitong ano, pakwan. And then, lakad pa tayo. Ito yung mga food. Mag-food trip tayo dito. Ayan. Mga juices. Mais. Ano to, bes? Ano to? Saan siya? Puto bongbong. Puto bongbong. Pero naka-steam, no? Ayan, puto bongbong naka-steam. Tapos meron ng ano, nyug. Ayan. Ang dami na natin ditong pagpipilian. Sarap tingnan. Ito, parang ang sarap po. Bibili daw sa Enzo. Para siyang ano po tawag dito? Fruit salad. Salad. O yan. Titikim sa Enzo. Isa lang daw po. Hala ko juice. Tagme large? 100. 50 ra. 50 lang. Tikim lang tayo. Sa inyo yung fruit salad, oh. Parang ang sarap-sarap, oh. Ito, oh. Sa Enzo. Basta talaga sa food lang. Nauuna talaga lagi. Ayun, mga nakikita ko may saging. May saging, may mangga. Pakwan ba yan? Pakwan. Tapos meron mga fresh fruits. Tapos meron ding grapes. Ayan, may mais. May mani. Ito na. Ito yung mga ginamit nila. Ito, oh. Ayan, oh. Ito yung ginamit nila. Fresh talaga na fruits. Taray. Ang lasa. Sa harapan daw talaga ni ate. Lagot ka, sabi mo, masarap yan. Sarap. Thank you po. Dito na tayo, magpo-food trip na tayo. Nandito tayo sa may Unlimited Tuslo Buwa. Ayan. And then, Unli Pure Utok and Unli Lamas. Hindi, utok. Utak. Utak. Ano ba yun? Ricados. Ricados. Yun pala ibig sabihin nun. Yung utok. Ano yung utok? Yung Ricados. Utak. And then, ingredients man ganun. Yung lamas ingredients. So, try natin. Hindi ako kumakain ng utak. So, ito tayo. Meron naman tayo dito ibang pagpipilian. Ito gusto ko. So, guys, kung hindi kayo kumakain ng utak katulad ko, ito. Meron ditong tortang alimasag. Tapos, ayan, meron pa dito mga sausages. And then, ito, sabi tikman daw natin to. Para daw yung chicharon. At syempre, binigyan tayo ng free taste. Di ba nauna kagad yung free taste? Meron kagad tayong free taste. Tikman natin. Crunchy nga, in fairness. Crunchy siya, tapos tender yung pinakagitna. Chicharon nga siya, in fairness. Putok-batok. Kuha din tayo nito. So guys, ganito yan. Para kayong magluluto, ayan. Sangyupsal. Ito yung version ng sangyupsal. Dito sa may Cebu. Oo, dito sa may Cebu. Tapos, meron na yung kasamang, ito yung kanin, puso. 10 piraso niyan, guys. Grabe, 10 piraso. Ayan siya, 10 piraso nito. Dahil hindi tayo marunong magluto, ipagluluto daw tayo ni ate. Hello ate! Say hi to the vlog! Magluluto na siya. Ako magbo-voice over. Ayan, so nilagyan ng mantika.
Painitan lang natin. Ano na po yan? Susunod? Sibuyas. Sibuyas. Lalagyan natin ng sibuyas. Ayun yung lamas na sinasabi. Oo, lamas. Ay, alam ko na, ako na lang magluluto. Tuturuan na lang ako ni ate. Sige. Ganun na lang. Ayan, magluluto na tayo, guys. Ano to, te? Utak ng baboy. Ito na yung utak ng baboy, guys. So, ayan. So, lagay lang natin. Ako, hindi ako marunong. Paano ba to? Ayan. Oh. May naku, may natira, sayang. Tapos, halo-halo. Naku, wala bang ano, te? Only naman po yan. O, only naman yan. So, okay na daw to. Halo-halo lang natin siya. So, para lang tayo nagsusute. Ganon siya. O. Tapos, kami na po maglalagay ng timpla. O, mix-mix. Mekos-mekos. Ano po ito? Sabaw po ito. Ganito karami? Ay, kung ano karami. O, lalagyan natin ng sabaw. Ano po pinang-ano dito? Baboy po yan. Baboy. Ayan. Sabihin niyo po kung okay na po, Go pa. Yung ano, parang Go pa daw. Oh. Yun. Ang lapot niya. Pakita mo, bes. Ang lapot. Parang siya nagiging gravy, oh. Lapot. In fairness, mabango. Mabango siya. Ayan. Chef na chef. Mabango siya. Ayan, lalagyan na ni ate ng... Ano na po yan? Toyo po. Toyo. Ano pangalan mo, te? Ano? Rolly sa gabi. Gabi na. Ano pangalan mo na kapag gabi? Riley! Gabi na kasi. Oo, pagkagabi. Dapat Hindi ko napansin. hindi niya napansin. Kanina pa siya Rolly ng Rolly. Eh, gabi na. Riley na siya. Pwede niya po ba? Ano po? Ah, ganito. Okay. Yan yung toyo. Ayan. Mix-mix. Mekos-mekos. Ganyan lang siya. Ayan, oh. Okay na to. Okay ra. Carry na. Okay na daw. Marunong na ako magluto ng toslobua. Kapag ka medyo exotic sa Enson titikim, ito yung puso na kanin. Puso na kanin! Actually, masarap yan. May lasa kasi yan na ano eh, no? Oh, no, Na- yung Ang tawag Dahon dyan, ng- dahon ng saging. hindi Ano, sa nyog. saging, nyog. Oh, paano gagawin best Sabi daw? ni Riley daw, guys, i-dip lang daw natin yung kanin. Yan. Sige, go! Teka lang. Pakita natin sa kanila. Ayan, dip-dip. Hindi. Oh, titikman mo na. Actually, yung amoy niya, para siyang adobo kasi nga di ba nilagyan siyang toyo kanina. Ano na? Anong lasa? Lasang adobo. Kaysa ko naman ng titikim para sure tayo. Ang totoo, hindi kasi ko kumakain ng utak ng baboy. Pero, sige. Sige lang, carry lang. For the vlog. Para sa inyo guys, tikim tayo. Actually, para lang naman siyang gravy. Tingnan natin kung malalasahan natin yung utak mismo. Yeah. Para siyang adobo na matabang. Ganun siya. So, hindi mo naman malalasahan yung utak. Pero kung ako lang parang hindi ko siya makakain na as in ito lang mismo. Tapos, kanin. Talagang maghahanap talaga tayo ng ng ulam. Pero sila sanay kasi silang ginagawa nila, ito na mismo yung ulam nila. So tayo parang side dish natin siya. So guys, dito ako super excited. Thank you. So dito ako super excited. Ay, ang init pa. In fairness, ito alimasag. Favorite ko to eh. Yung ganito. Pero mainit pa siya. Maya-maya na. Ayan o. Diba? Alimasag talaga siya. So titikman natin siya. Ay, mainit pa siya. Sobrang init niya. Tikman natin siya ha. Oh, ayan. Ito siya guys. Ay, ang init, grabe. Sobrang init niya, grabe. Tapos meron sausawan dito na parang suka. Ganyan. Pero parang naghahanap ako ng ano tawag nito? Ketchup, di ba? Ketchup kasi sausawan nito sa atin. So, tikman na natin siya na may kanin. Sarap. Ito talaga masarap. Kasi nga parang nga lang siyang parang nga lang siyang tortang alimasag. Sarap. Another puso na naman ang be-breakin natin, guys. Ayan. May binrake na naman tayong puso. Kain pa tayo. Diyos ko, 10 nito, guys. Diba? So, dead mal lang. So, siguro nga ganun gawin natin. Sasawsaw natin dito. Ayan. Sawsaw natin. Tapos, tsaka tayo. Ito naman tayo. Itong chicharon na natikman na natin. Tapos, sawsaw natin ganyan. Tapos, kainin natin. Parang ginawa na natin sabaw siya. Perfect! Ganun siya. So guys, tapos na tayo. Tignan nyo naman, sa isang iglap, biglang dumami yung tao. May mga Koreans pa.
Tapos pati mga estudyante, kasi mura na talaga to ha. Yung 150 pala na yun, good for 4 siya. Pwede kayong mag-unli nitong utak. Pero yung rice nyo, talagang 10 lang. So kung magpapa-add kayo ng rice, may bayad na siya. So sulit na rin. So yeah, kung gusto nyo siya try, kapag nandito kayo sa may Cebu City, nandito yan sa may food park, sa may katabi or gilid ng Gaisano. Ang pangalan niya ay... Unlimited Tuslobua ni Insang. Yes, kasi dalawa silang nandito pero mas tinatao to. So try nyo lang, 150 lang naman, di ba? Food trip na food trip. At naging instant chef pa kayo dito sa Cebu. Yes. Sanggip yun dati, di ba? So sari-sari sanggip na niluluto natin. So dito, utak ng baboy. We enjoyed it in all fairness. Huwag na natin idaan sa Enzo sa may marami pang kainan. Baka huminto pa to. Grabe biglang dumami yung tao. Dito tayo. Biglang dumami yung tao. Papakita namin sa inyo yung tao. So guys, ito ganito ng karami ngayon yung tao. In fairness, ayan ang dami pang tinda dito diba? So yung itsura niya, actually, para na rin siyang yung mga night market at food park sa may Thailand. Social, diba? So ayan siya, diba? Ang dami nang kumakain this time. So ito yung food park, guys. And then, ito na yung hotel namin. Siguro mga 5 minutes walk lang. Baka nga wala pa. Oo, siguro mga 3 minutes walk lang to. Ito na kaagad, natatanaw na kaagad namin dito. So, ganun din ka-convenient yung aming location. Kaya ito yung pinili namin. Bukod sa maganda yung location niya kasi malapit talaga tayo sa mga kainan. Tapos malapit tayo dun sa mga pasyalan katulad nga nung Magellan's Cross. Ayan guys, ito na yung pinaka-hotel natin. Ito na siya. Ayan. So, 3 minutes nga lang. Mahaba na nga. Parang 2 minutes walk lang talaga kami. Good morning, guys! Good morning! So this time naman, magbe-breakfast na tayo para makita ninyo kung sulit ba talaga mag-stay dito sa may South Pole Central Hotel. Hello! Welcome to the Philippines! So ito yung breakfast niya. So meron tayo ditong rice. And then here, meron ditong soup. Ayan. And then, meron ditong salad. Then, meron ditong fruit. Naiisa lang, kaya fruit. And then, meron ditong vegetable tempura. Boiled egg. Ito, ham. And then, fish na lang. Ang haba ng pangalan, guys. Haba ng pangalan. Fish fillet na lang. So guys, breakfast na tayo. So ito na yung sa akin, ang kinuha ko lang ay ham. Tapos naglagay lang ako ng kamatis. Sasawsaw ko sa kamatis. Tapos syempre nag-watermelon na rin ako. Kinagatang ko na. Sa Enzo, kumuha lang siya ng ham din and then ng fish. Tapos pwede rin magpaluto ng scrambled egg. So yeah, ito na yung breakfast. To be honest, napaka-limited lang ng choices. Pero naman guys, it's only 1,300 pesos a night. At nga, kapag ginamit nyo pa yung promo code namin sa Klook, meron pa kayong 5% discount. So okay na rin to. Maganda rin talaga yung merong breakfast kahit gaano pa kaliit yung choices or gaano kakonti yung choices. Basta ganito lang yung mga price ha. Kasi ano yan mag-a-add sa inyo yan ng energy sa mga day tours na gagawin nyo dito sa may Cebu. So ayan, complete experience na naman po yung pinaranas namin sa inyo. From saang hotel ba kami, and then kung ano ba yung mga pwede ninyong puntahan at nag-food trip pa tayo kagabi. Sana po na-enjoy nyo po itong Cebu natin and magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!